And God bless po sa lahat. It is again privilege and honor na makapag-share po ng salita ng Panginoon online. Kararating lang po namin kanina alas 5 rito sa Cebu. From Ormoc City to Buwet po kami via ferry. No? And kami po ay nagagalak na muli po kayo naka-fellowship. Panalangin po muna tayo. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa oras na muli po kami, Ama, na mga mananampalataya, tinawag sa inyong pangalan, na kami po ay muli ninyong tinipon para po itaas ang inyong pangalan at mag-aral po ng inyong salita. Hiling po namin, Ama, ang karunungan na nanggagaling sa iyo. Na Lord, ang pag-intindi, Lord, sa iyong salita, ibigay sa amin sa oras na ito. Nasa gayon po, Ama, ang inyong salita na aming mapag-aaralan, maging parte ng aming araw-araw na pamumuhay. Nasa gayon, Lord, magbigay sa amin ng katagumpayan sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Hiling ko rin po, Lord, na kayo po, Lord, ang mamuna sa gawain ito. Nilalapit po namin sa inyo, Lord, ang bawat isa, ang signal, Lord God, na ang presensya niyo lamang, Lord, ang maranasan sa oras na ito. Ang pangalan mo lamang ang may taas. Ang lahat ng itiilig po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong muli po, mayong aga sa itong mga kaigsuunan na taga diya sa Negros. Diya sa Negros. At sa mga kapatiran po natin nasa Katagalugan, isang magandang umaga po. Sa kapatiran po natin ng mga Ilocano, naimbaga bigat ka na kayo, amin. Amen. At sa Ramay Agagi, at taga-Pangasinan, masanto siya kabusan si kayo. Nakita ko po na online ang Dagupan City, Mildor. I'm from Santa Barbara, Pangasinan po. Dito lang po ako sa Leyte na destino. And it is, sabi ko nga po ulit, isa pong taas na napakagandang pribileyo makapag-share po ng salita ng Panginoon. And especially, kung akin po itong binabasa, at nakita ko po kanina ang Dagupan City Jail. It reminds me of me noon. Dahil po, nag-board din po ako dyan sa City Jail na yan ng 1 linggo at 2 linggo. Dahil timingan ako sa Operation Bakal noon sa checkpoint doon sa Maylupaw. Sa matagal-tupan alam nila ang checkpoint na sa Maylupaw. Kaya, and I was then living, namumuhay ako nang wala ang Panginoon sa buhay ko. And this topic natin ngayon ay magpapaalala sa atin. Amen? Alam niyo po, di ba sabi sa isang kasabihan ng taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, di makarakarating sa paroroonan. And it helps, mga kapatid, kung po tayo ay magbabalik tanaw sa ating buhay at titignan po natin, i-compare natin ang buhay natin ngayon, nakikita po natin ang pagkakaiba ng buhay natin na tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. And I will be speaking about kung tayo ay binuhay kasama ng ating Panginoong Jesucristo, ano po ba ang kailangan natin gawin? If we are now raised in Christ, what should we do? Yan po ang ating pag-aaralan. If we are raised now in Christ, what should we do? Sinasabi po. Let us open our Bible sa Colossians chapter 3, verse 1 to 10. It says, okay, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2, please. Set your minds on things above, not on earthly things. Verse 3, for you have died, and your life now is hidden with Christ
Okay, makita natin, ano ba ang mapag-aaralan natin? Ano po ba ang matututunan natin dito sa Colossians chapter 3, verse 1 to 10? Ano po ang makikita natin dito? Una natin Una natin mapag-aralan. If we are now raised in Christ, what should we do? Kung tayo po ay binuhay, o mas padali natin, kung tayo po ay na kay Kristo na, ano po ba ang dapat nating gawin? Amen. Diba? Number 1 is, set your minds on things above. Amen. Diba? Sikapin nating makamtan ang mga bagay na makalangit. Amen. Diba? Kasi yan, nagpapakita kung totoong binuhay tayo. Sandali, Pastor. Sabi nga, bakit paano nyo po sinasabi dyan sa salita ng Panginoon na binuhay, hindi pa naman po namin nasubukang namatay? Amen? It says lang, ang ibig sabihin niya mga kapatid, ay yung buhay natin noon, nung wala pa si Kristo sa ating buhay, patay yung spiritual na buhay natin. Amen? Patay yung spiritual na buhay natin. And then, ito yung tinatawag na pag ang isang tao ay nakapag-isa kay Kristo, yan yung tinatawag na process ng regeneration. At isa sa process ng salvation ay yung sinasabing regeneration, yung pagkabuhay na muli ng iyong spiritual na pamumuhay. Kaya dyan, nagsisimula na na-enjoy natin yung mga bagay na spiritual. Katulad ng pakikinig ng salita ng Panginoon, katulad ng pagkanta ng mga makalangit na kanta, worship songs para sa Panginoon, and then nagkakaroon tayo ng oras ng pananalangin, nabubuhay yung ating spiritual na buhay, which is patay before tayo nagkaroon ng encounter with Christ. At that is what we call yung tinatawag nilang spiritual regeneration. Amen po. Now, ngayon tayo ay binuhay na kasama ni Kristo, kailangan set your minds on things above and not on, set your hearts on things above where Christ is seated. Ay yung ating mas importante na, listen to this, mas importante na ang bagay na makalangit sa atin kesa sa makamundo mga gawain. Dahil ang isang tao, once na binuhay siya, nakipag-isa sa kay Kristo, nagbabago ang priorities niya sa buhay. Diba? Kumusta po ang priority natin? Especially tayo dyan sa behind, nandyan tayo sa piitan, we live there a regimented life. Hindi ko po alam kung ina-apply pa rin yung panang TCMP. Amen? Na may oras tayo ng pag-gising, may oras tayo ng paliligo, may oras tayo ng almusal, at tanghali, may siesta time tayo, di ba? And we live a regimented life there. At alam natin kung may araw na schedule natin, may Bible study tayo, mayroon tayong spiritual na gawin. Kumusta? Tatanungin ko, ganun po ba tayo ka-excited na inihanda natin ang ating mga sarili para sa gawain para bukas? You know, this is my testimony na nakabless sa amin. I once like you, ganyan din kami. There was a time, this is the testimony of Pastora, na nung nagsimula ng jail ministry nung sa Gimba, and she told na baka siguro isang buwan lang ako rito makapupunta, once a month lang ang aming Bible study rito dahil malayo yung Kabanatuan, medyo panang pamasahe, sabi niya by that time. It was way back 2011. No? And then sabi namin, we are inmates then. O sige po, Pastora, kung medyo hirap po sa pamasahe, we can share, we can collect offering dito para makatulong sa pamasahe. Diba? Kung isipin namin, nakapid kami ron, anong source ng income namin? But still, we know, amen? And we only then realize after na nagpa-practice kami ng pagbibigay, and we realize that we are doing hindi para dito sa salibutan, but we are doing para doon sa harian sa langit. Amen?
para sa kaharian ng Panginoon natin sa langit. And we're doing it, hindi para sa pastor na pupunta ron, but we are doing it para mag-glorify ang Panginoon. And dumating sa time na sasabihin mo rin sa kasama mo rin sa gym, bro, magkape tayo dahil meron kang nakikitang 5 piso, 10 piso. Yan sabi, hindi, pang-offering ko ito bukas. Alam nyo, lahat kami na sabi ng ganon, na magkakasama na pumasok sa pastorat. Nang palaya kami. Maganda ang buhay na naghintay sa amin. Buhay na payapa. Kaya sabi, yung itinuturo na it is. Dahil alam namin na pag nagbigay kami, mas malaki ang ibibigay ng Panginoon para sa amin. Kasagutan sa mga panalangin, kasagutan sa mga problema namin, God will give it in ang Ang nangyari kasi sa tao ngayon, amen, hindi lang nandyan sa loob, maging sa laya, amen, hindi lang sa laya, maging sa loob. Ang laging iniisip yung buhay lang natin dito sa ibabaw sa lupa. But always remember, dito ang buhay natin sa lupa, maiksi lang ang panahon natin. At ang buhay natin pwedeng matapos. Pwede tayong tawagin ng Panginoon anytime na gusto niya tayong tawagin. Pero ang buhay na naghihintay sa atin doon tayo habang buhay. Kaya nababago ang mindset ng mga tao pag sila binuhay ng Panginoon. Mas malaga ang buhay na abutan natin doon sa langit kaysa ang buhay natin dito sa ibabaw sa lupa. Dahil dito sa ibabaw sa lupa, we are all strangers. Hindi dito ang final natin at hindi ito ang dinisign ng Panginoon sa atin. Diba? Ikalawa, na kailangan po natin gawin, makikita po natin sa verse 5 and 6, ang sabi ron, pakisuyo po. Okay. Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. Verse 6 please. Because of this, the wrath of God is coming. Ikalawa na kailangan natin gawin is to, verse 5, makita natin, put to death. Amen? Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Put to death. Amen? Sabihin talagang patayin. Amen? Kung i-apply natin sa bagay, huwag magtitira ni konti sa iyo. Pag sinabing put to death, may action tayo, hindi lang action ng Panginoon. Amen? May action tayo dahil tayo ang papatayin. Papatay, anong papatayin? Whatever belongs to your earthly nature. Number 1, sexual immorality. What is sexual immorality? Sexual immorality doesn't limit sa, alam nyo nang ibig kong sabihin, sexual na bagay, hindi. Even, listen to this, ang standard ng Panginoon, napakataas. Na ang lalaki na tumingin sa babae ng may hindi magandang intensyon, may pagnanasa na masama, nagkasala na siya ng sexual immorality. Hindi lang lalaki, kundi kayong mga babae. Kaya the church is teaching, listen to this, na mga babae magsuot ng karampatang, magsuot ng nararapat na pananamit. Diba? Lalo na kung maganda ka, amen. Takpa mo yung dapat mong takpan. Pastor, paano pagpangit ako? Takpa mo pa rin. Amen. Once na nagkasala ang lalaki dahil sa iyong pananamit, kasama ka rin sa pagkakasala niya. Amen. Put to death sexual immorality, impurity. What is this impurity? Hindi pure. Diba? Kahit nasa pananampalataya natin, pwedeng maging hindi puro ang pananampalataya mo. Amen. Diba? Kaya kung, listen to this, pag in-embrace na natin ang Christian faith, anong nangyari dyan? Dapat 100% tayo mananampalataya sa Panginoon, hindi na tayo naniniwala kung ano-ano pang mga pinaniniwalaan. Example natin dyan, yung mga pamahiin. Amen? Sino sa inyo rito ang sinasabing Kristiyano na, and yet, naniniwala pa sa mga pamahiin? Naniniwala pa sa mga lucky charm? Amen? Sabi, wala namang mawawala. Kung maniniwala ako sa pamahiin, hindi na wala namang mawawala.
kung maniniwala ako sa Lucky Charm. Yun nga ang problema ron eh. Pag naniwala ka sa Lucky Charm, imbis na sa Panginoon, sabi mo, ay pinagpala ako ng Panginoon, tumanda ang buhay ko. Dahil sa Panginoon, ang nangyari, napupunta ron sa Lucky Charm, may swinerte ako dahil bumili ako ng pusa na kumakaway-kaway na gano'n. Sinong nakakita ng mga pusa na nandiyan, nakadisplay, kumakaway-kaway na gano'n. Imbis na yung glory, napupunta sa langit, napupunta ron sa Lucky Charm. Imbis na yung glory, napupunta sa ating Panginoon, napupunta ron sa Lucky Charm. Last, evil desires, greed. Ano yung pagkagahaman? Wala na sanang Kristiyanong gahaman. Pero, gahaman is yung gusto niya lamang siya palagi. Kaya mga Kristiyano, listen to this, paghatian sa lupa, ay, diba? Sa magkakapatid, hindi naiiwasan, meron talagang gusto lamang lahat sa kanya. Kaya kung Kristiyano ka, mas gusto mo ang parehas na hatian. Tingnan nyo ngayon, marami nangyari, pamilya, magkakapatid, hindi nag-usap dahil sa hindi parehas na hatian ng lupa. Taon ang binibilang, buwan ang binibilang, hindi nag-usap ang magkapatid. Namatay na lang, hindi na nakapag-usap dahil lang sa mayroong kapatid na gusto lamang lahat. Diba? Greediness. Diba? Yung kagustuhan mo, dumami ang pera mo. At least greed, dumami ang pera mo and you will gagawa ka ng paraan, kahit anong paraan para dumami ang pera mo, that is greed. Amen. Diba? Now, which is idolatry. Amen. Tingnan mo, kakuha niya ang idolatry. And the wrath of God, ang galit ng Panginoon ay darating. Amen. Diba? Kaya nakikita natin, it is nice to put to death. Dapat walang naiiwan. Walang naiiwan ni maliit na part. Kaya niya sabi, bakit kailangan sinasabi ng Biblia na tanggalin natin ito mga to? It was being told by Apostle Paul sa Romans chapter 7 verse 19 and 20. Sabi niya, i-rephrase ko, bakit yung alam kong tama, hindi ko nagagawa? Pero yung mali, yun ang nagagawa ko. Ha? Romans chapter 7 verse 19 and 20. Doon ko na-realize, sabi ang ganun. For I do not do the good I want to do. Hindi ko nagagawa yung maganda, mabuti na gusto kong gawin. Pero yung masama na hindi ko gustong gawin, yun ang ginagawa ko, yun ang nagagawa ko. Now, if I do that, I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is the sin living in it. Doon ko na-realize, sabi niya, na yung alam kong tama, hindi ko nagagawa. Pero alam kong mali, yun ang nagagawa. Hanggang na-realize niya na hindi na pala siya ang gumagawa, kundi yung kasalanan na nananahan sa kanya. At yan yung sinasabi na kailangan i-put to death dahil yan ang mga nagtutulak sa tao na magkasala o gumawa ng mga bagay na kontra sa kalooban ng Panginoon. No, meron kaming kapitbahay doon. Diba? Kaklase ng anak ko eh. Minsan nakikita ko, hindi pumasok. Yung anak ko pumasok. Naka-uniform. Atas tatanong ka, pumasok ba yung kaklase mo kan? Dumaan dito, naka-uniform. Hindi. Lagi pinapatawag ng teacher ang magulang dahil ka-absent. Hindi pumapasok, pupunta sa computer shop. Doon pumapasok sa computer shop. Alam niyo mga kapatid nung nakausap ko itong bata na to, teenager, sabi niya, Pastor, pag dumadaan ako kasi roon sa computer shop, parang tinatawag ako ng computer shop na pumapasok doon yun. Why? Kasalanan na kailangan natin na mapatay, kailangan natin na lagyan ng effort para magbago. Amen. Diba? Ang tao hindi mababago unless magsimula sa kanya ang pagbabago. Yung effort nating magbago, yan ang i-bless ng Panginoon. Diyan niya tayo tutulungan. Diba? Kaya mga kapatid, kaya kailangan put to death. Mag-effort tayo. Let's do our best. Habang nag-effort tayo, diyan din dumarating ang tulong ng Panginoon. Di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Maraming tao nagsasabi gusto nilang magbago, pero hindi nakakapagbago dahil hanggang salita lang sila.
Ikatlo, na kailangan natin gawin, makikita natin sa Colossians chapter 3, verse 8 and 9. Ano bang sinasabi ron? But now, you must also rid yourself of all such things as this. Get rid. Number 2 is get rid of these things. Sa Tagalog, itakwil. Hindi mo pwedeng itakwil ang isang bagay na wala sa iyo. Amen. Ibig sabihin, nasa sa atin yan. It is, pwedeng na-acquire natin yan during our formative years. Pwedeng na-acquire natin yan sa environment na ginalawan natin. Pwedeng na-acquire natin yan sa ating mga kaibigan. And I believe this, even inside the house. Amen. Kahit sa loob. But now you must get rid of these things. Una, anger. Mainitin ang ulo. Amen. Sino ang nakarating dyan sa loob dahil sa hindi na napigilan ng init ng ulo nila? Maraming ganyan. Mainit ang ulo, nagkamali, pagkatapos nagsisi. Yung bugso, kaya nga maraming nagsasabi na, do not make decisions when you are angry. Amen. Do not make promises when you are happy. Amen. Dahil pinagsisihan yan. Di ba? Sino ba yung hari na nagsabi kay Herodias na hilingin mo lahat ng gusto mo dahil na nalibang siya sa pagsasayaw ni Juan? Anong hiningi niya? Ibigay niyo sa akin ang ulo ni Juan Bautista. At nagsisi ang hari na ito. Anger. Diba? Anger. Alam niyo dyan sa loob, may itinuro sa akin ng isang anglo kung paano kontrolin ang galit. Yan ang mahirap, yung galit na hindi nakukontrol. It will result, grabe ang resulta ng galit na hindi nakukontrol. Rage, malice, slander. Slander. Ano bang slander? Ha? Slander is saying negative things sa isang tao. Amen. Filthy language from your lips. Ano yun? Maruming pananalita na galing sa inyong, ano bang gagamitin ko? Bibig o bunganga? Di ba? So, pastor, huwag mo naman gamitin yung bunganga dahil masyado pa naman yung bibig na lang po. Amen? Di ba? Katulad. Bunganga kasi parang hindi magandang dating. Dahil pag sinabing nagbubunga ka na naman, hindi naman kasi sinabi sa Tagalog na nagbibibibib ka na naman. Diba? Diba? Kaya po, filthy language, ano itong filthy language sa ating lips? Ito minsan yung mga expressions natin. Diba? Kung sa mga Bisaya, lumalabas ang minsan, giatay, piskot. So, mga Tagalog ako by plan kasi ang papa ko ang Tagalog. Tumira rin ako sa Gumaca Quezon, yung mga expression ng nating mga Tagalog, o expression nating mga Ilocano. Hey, pastor, bakit ang dami-dami mong salita? Yes. Ay, ang dugo ko, 1/4 Pangasinense, 1/4 na Ilocano, at saka half na Tagalog. Diba? Expressions. Alam nyo kasi, once na nakipag-isa tayo kay Kristo, amen, yung gustong-gusto nating alisin, pag pinagtrabahuan natin, amen, ang Panginoon din ang tutulong. Pag binago ng Panginoon ang puso, hindi pwedeng hindi susunod na mababago yung bibig. Why? Because kung anong lumalabas sa bibig ng tao, yun yung nasa kanyang puso. Amen. Kaya pag in love kay Pedro si Inday, puro Pedro ang lumalabas. Ay, alam niyo si Pedro ay. Diba? Get rid. It will start na naman sa atin. Amen. Get rid. But now you must also rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, filthy language. Verse 9, please. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices.
Huwag na kayo magsisinungaling. Amen. Huwag nang magsisinungaling. Always remember, lying can become a habit. Amen. Napansin niyo yung taong sanay magsinungaling, kahit hindi dapat sa magsisinungaling, nagsisinungaling. Amen. Diba? Huwag magsisinungaling. Be man enough to tell what's the truth. Yan yung sabi nung attorney ko, nag-aalbit. Diyan ka natatanda. I was 10. Alam ba yun? 26 na ako nung, 27. Diyan ka natatanda. Diba? Dahil sinabi kong totoo. Pero bandang huli, sabi ng attorney ko, tingnan mo kung anong magagawa ko. Nabasa na ko after a week. Pinatawag na lang ako, binasahan nila ko yung sentensya ko, bumaba ng isang level. Ha? From prison mayor to prison correctional. Diba? Prison mayor, bumaba prison correctional. Konting-konti lang, and God has given wisdom sa akong lawyer para makita kung paano niya ilulusot. Lagwan siya, emotion siya. And then God has touched the heart of the fiscal. Dahil pagkatapos na binasan ako ulit. Amen. Nag-motion kami. And matagal pang sumagot yung fiscal. It is the fiscal na kumukontra sa mga motion. Hindi ang judge, mag-approve lang yan. But it is the fiscal na kinukontra ang motion. Once kinontra niya, one thing, hindi papayagan ang motion. Pero tumingin sa akin yung fiscal noon. Sabi niya, wag na lang yata dahil kung magandang lalaki ka ron, ang puti mo na. Tapos sabi niya, sige na, hindi ko na i-oppose. Patagal ka na rin doon sa loob. No? No, even tinasangpan. And that is the price of, hindi ko sinasabing sabihin yung pana, but it's nice to always tell the truth. Even especially, dapat tayo mamuhay tayo sa katotohanan. Pag binigyan tayo ng second chance, third chance, second chance ng Panginoon, we live by the truth. Amen. Mamuhay na tayo sa. Kaya get rid. Do not lie to each other. And always remember, ang tao na sinungaling kailanman, hindi niya mawiwin ang tiwala ng kanyang kapwa-tao. Diba? Sino sa atin noon ang nakabasa nung kwento na a boy who cried wolf? Diba? Napakasinungaling niya nung nagsasabi na siya, hindi na siya pinaniwala. Kaya this is what we should do. Ito dapat ang dapat natin gawin. Una-una, we've been raised with Christ, first na gawin natin is set your minds on things above. Number 2, put to death yung mga bagay na hindi nararapat na nasa atin. Ikatlo, is get rid sa mga bagay na binasa natin kanina. And the last, verse 10, dito po tayo magtatapos. Verse 10 po. And have put on a new self, which is being renewed in the knowledge and the image of its Creator. Put on a new self. Diba? Sabi sa Korinto, kung sinong nakipag-isa, kay Kristo bago ng nila. Diba? Kaya sa paglaya natin, kung ibibigay na ng Panginoon, di ba? Always remember, when the time is right, sabi ng Panginoon, I will make it happen. Kung tama na ang panahon ng inyong kalayaan, papalayain kayo anuman ang sitwasyon ng inyong mga kaso. Amen. At sa paglaya natin, kailangan makita ng tao ang pagbabago natin. Kailangan makita ng tao na tayo nakipag-isa na kay Kristo sa pamamagitan ng pagbabago natin. Yung dating Jose na nakulong dyan, hindi na siya yung dating Jose, ibang Jose na ang bukas. Diba? At masasabi natin yung sa Galatians chapter 2 verse 20, mangyayari sa buhay natin, I have been crucified with Christ and I no longer live. But Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Bago nang ikaw. Pwedeng sa paglaya natin, nandyan pa rin, ay mga kanyan, dati ang ganito, nakulong.
But time will take, makikita ng tao na nagbago ka, na bagong ikaw na nandyan sa loob, ginamit ng Panginoon. At yung respeto ng tao, pag nakita nilang totoong nagbago ka, ibibigay nilang respeto sa bawat isa sa atin. And patuloy lang po tayo, patuloy ka. And let God, habang nandyan tayo sa loob mga kapatid, let God mold us according sa kanyang gusto para sa atin. Mapa-positive or negative, especially this one. Last, dito tayo magtatapos, may 2 minutes. Ito ang pinakamagandang itanong natin sa Panginoon. Pag ang mga bagay ay hindi maganda ang nangyayari. Amen. Nandiyan tayo sa loob, dumarating na panahon na nainip tayo, may mga pangyayari, hindi po ayon sa gusto natin ang nangyayari. You ask this, Lord, anong gusto mong ituro sa akin at pinapayagan mga bagay na ito? And then after that, all things, makikita mo yung negative na nangyayari sa tingin mo. The Lord will open up your eyes and mas positive yung makikita. Ako after ilang years, after kong lumaya, doon ko lang listen to this, na-realize why God allowed those things na may mangyari, may mga bagay na masasakit na pinayagan ng Panginoon, yung pala inire-ready niya ako sa aking paglaya. Sa aking paglaya, hindi magiging sabagabal ang mga yun. Kaya, ano man ang nangyayari sa inyo, amen, isipin nyo na binuhay kayo kasama ni Jesucristo, gawin natin ang mga bagay na napag-aralan natin. And I assure you, makikita nyo ang malaking diferensya ng pamumuhay niyo noon at sa pamumuhay ninyo ngayon at sa darating pang mga araw, darating pang mga. Maraming salamat. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa salita mo na aming napag-aralan ngayon. Nawad, Lord, ang iyong salita na aming napakinggan. Magbigay po sa amin ng pag-asa. Magbigay po sa amin ng mga bagay na magpapabuti pa po sa amin. Lord, salamat po dahil kailanman hindi nyo kami pinabayaan. Lagi ka po nandyan para kami po ay turuan at ituwid. Lord, simula ngayon, ang gusto mo, ang kalooban mo mangyari sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ang lahat ng itihiling namin sa pangalan ni Jesus, alat po magsabi ng Amen.